Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isa pang kaso ng bigamy na kinasasangkutan ng isang may asawa na nagbalik loob sa Islam at nagpakasal muli. Ang isyu dito ay kung siya at ang kanyang pangalawang asawa ay mananagot sa krimen ng bigamy. Sa kaso ni Malaki and Sala natin Malaki vs. People of the Philippines, GR. Number 221075, November 15, 2021, sinabi ng Korte Suprema na ang isang taong nagbalik loob sa Islam at pagkatapos ay nakipagkasundo sa pangalawang kasal habang ang nauna ay nananatiling legal na may bisa ay akusahan ng bigamy. Nangangahulugan ito na ang pagbabalik loob sa Islam sa sitwasyong ito ay hindi nagpapaliban sa isa sa pananagutan sa kriminal. Ang mas masahol pa, ang asawa sa kasunod na kasal ay mananagot din sa bigamy. Narito ang buong kwento ng kaso. Pakinggan nyo. Noong ika-26 ng Marso taong 1988, ikinasal sina Francis Malaki at Nur Ian Maningo Malaki sa ilalim ng mga ritual ng relihiyon ng Iglesia ni Cristo sa lungsod ng Panabo, Davao del Norte. Nagkaroon sila ng dalawang anak. Noong 2005, iniwan ni Francis ang tahanan ng pamilya patungong Tagum City upang maghanap ng trabaho. Kalaunan ay iniwan niya ang kanilang pamilya. Natuklasan ni Nur Ian na kasama niya si Jacqueline May Sala natin. Noong ika-18 ng Hunyo taong 2005, nagpakasal sina Francis at Jacqueline at ginawang solemna ng isang hukom ng munisipal na trial court. Inamin nina Francis at Jacqueline na ikinasal sila habang nabubuhay ang kasal ni Francis kay Nur Ian. Gayunpaman, inaangkin nila na hindi sila maaaring parusahan para sa bigamy dahil nagbalik loob sila sa Islam bago ang kanilang kasal. Noong ika-7 ng Mayo taong 2012, pinasyahan ng Regional Trial Court na sina Francis at Jacqueline ay nagkasala ng bigamy na lampas sa makatwirang pagdududa. Sina Francis at Jacqueline ay naghain ng motion for reconsideration ngunit ito rin ay tinanggihan ng Regional Trial Court. Pagkatapos ay naghain sila ng apela sa Court of Appeals. Noong ika-24 ng Abril taong 2015, pinagtibay ng Court of Appeals ang desisyon ng Regional Trial Court. Si Francis at Jacqueline ay lumipat para sa muling pagsasaalang-alang ngunit ito rin ay tinanggihan ng Court of Appeals. Sa makatuwid, ang petisyon na ito sa Korte Suprema. Ang desisyon ng RTC, ang hukuman na ito ay napatunayang nagkasala sina Francis at Jacqueline ng lampas sa makatwirang pagdududa sa bigamy. The Muslim Code and Zamoranos vs. People do not govern the circumstances of Nur Ian, Francis, and Jacqueline considering that Nur Ian is not a Muslim. Court of Appeals ruling, all elements of bigamy were present. Maliban kung ang unang kasal ay dissolved at natapos sa ilalim ng Civil Code, ang kasunod na kasal ng alinmang partido ay dapat silang managot ng bigamy. Ang isyu o katanungan, kung ang mga petitioner na sina Francis D. Malaki, Sr., at Jacqueline May A. Sala natin ay nagkasala ng bigamy sa ilalim ng Article 349 ng Revised Penal Code. Ayon sa Korte Suprema, sina Francis D. Malaki, Sr., at Jacqueline May A. Sala natin ay nagkasala ng bigamy sa ilalim ng Article 349 ng Revised Penal Code. Pinagtitibay ng hukumang ito ang desisyon ng Court of Appeals na ang mga petitioner ay nagkasala ng bigamy sa ilalim ng Artikulo 349 ng Binagong Kodigo Penal, na nagsasaad, Artikulo 349. Bigamy, ang parusa ng pagkakulong ay maaaring o dapat ipataw sa sinumang taong dapat makipagkasundo ng pangalawa o kasunod na kasal bago ang dating kasal ay legal na dissolved, o bago ang absent na asawa ay ideklarang pinaniniwalaang patay sa pamamagitan ng hatol na ginawa sa tamang mga paglilitis. Ang pangalawang kasal na walang naunang deklarasyon ng nullity ng una ay nakumpleto ang krimen ng bigamy.
Upang matagumpay na malitis ang krimeng ito, ang mga sumusunod na elemento ay dapat patunayan: isa, na ang nagkasala ay legal na kasal. Dalawa, na ang unang kasal ay hindi pa legal na dissolved o, kung sakaling ang kanyang asawa ay wala, ang absent na asawa ay hindi pa maaaring ituring na patay ayon sa Civil Code. Tatlo, na kinontrata niya ang pangalawa o kasunod na kasal. At apat, na ang pangalawa o kasunod na kasal ay mayroong lahat ng mahahalagang kinakailangan para sa bisa. Gayunpaman, ang Artikulo 13, 2, ng Kodigo ng Muslim ay tahasang binabaybay na ang Kodigo Sibil ay namamahala sa mga pag-aasawa kung saan ang alinmang partido ay hindi Muslim at kung saan ay hindi ginawang solemn sa mga ritual ng Muslim. Walang salungatan sa pangkalahatang batas dito. Ang kalikasan, kahihinatnan, at mga insidente ng naunang kasal ng petitioner na si Francis Kainer Ian ay nananatiling nasa loob ng saklaw ng Civil Code, at ang katapat nitong mga probisyon ng penal sa Revised Penal Code. Kung ang petitioner na si Francis ay nagbalik loob sa Islam bago o pagkatapos ng kanyang kasal petitioner Jacqueline, ang kasunod na kasal ay natapos ang krimen ng bigamy. Hindi niya matagumpay na maisasagawa ang exculpatory clause sa Artikulo 180, kung isa sa alang-alang na ang Muslim Code ay nakakita ng no application sa kanyang kasal noon kay Nur Ian, ang kasal na kinikilala ng batas na humahadlang at nagpaparusa sa isang kasunod na kasal. Lahat ay sinabi, ang korte na ito ay pinagtitibay ang desisyon ng Court of Appeals na ang mga petitioner ay nagkasala ng bigamy sa ilalim ng Article 349 ng Revised Penal Code. Ang parusa ay, gayunpaman, binago. Ang mga petitioner ay bawat isa ay sinentensyahan ng isang hindi tiyak na parusa na 2 taon at 4 na buwan ng prison correctional na hindi bababa sa 8 taon at 1 araw ng prison mayor bilang maximum. Ang isang partido sa isang sibil na kasal na nagbalik loob sa Islam at nakipagkontrata sa isa pang kasal, sa kabila ng ikabubuhay ng unang kasal, ay nagkasala ng bigamy. Gayon din naman ang nagkasala ay ang asawa sa kasunod na kasal. Ang pagbabalik loob sa Islam ay hindi kumikilos upang palayain sila mula sa pananagutan sa krimen ayon sa korte. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.